Ang class reunion ay isang paraan upang magsama-samang muli at magkamustahan ang mga dating magkaklase. Madalas na ini-schedule ang reunion malapit sa anibersaryo kung kailan nagtapos ang mga mag-aaral. Kadalasan tuwing ika-5 taon, 10 taon o higit pa mula nang magtapos ang mga estudyante, ginagawa ang reunion. Ang mga dumalo namang mga magkakaklase ay kadalasang nagbabalik tanaw sa kanilang mga araw ng pag-aaral hanggang sa kung anong kalagayan nila sa kasalukuyan. Kaya nga masasabing isa sa pinakamasayang pagsasama-sama ng mga magkakaibigan at magkakaklase ang reunion. Dahil yun ang mga sandali na madalas inaalala ng mga mag-aaral ang mga masasayang panahon ng kanilang kabataan. Subalit sa kwento natin ngayon, tila naging dahilan ng reunion upang patayin ng isang lalaking nagngangalang Zhu ang kanyang kaibigan, kaklase at ka-roommate na si Shi. Bakit nga ba pinatay ni Zhu ang kanyang kaibigan matapos nilang magkita sa isang reunion? Kung nais mong masagot ang katanungan at mabigyan linaw pa ang lahat ng mga pangyayari sa pagpatay ni Zhu, tara at aking isasalaysay ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Zhu Keishuan ay nagmula sa isang mayamang pamilya na may maayos na pamumuhay. Siya, kasama ng kanyang ina at ama, na isang guro sa physics, ay naninirahan sa Chongqing, China. Inilarawan si Zhu bilang isang mag-aaral at kaklase na tahimik, mahiyain at bibihirang makipag-usap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, siya ay isang matalinong bata. Sa katunayan, nangunguna siya sa kanilang klase. Kaya naman siya ay nangarap na makapasok sa isa sa mga nangungunang universidad sa China tulad ng Tsinghua o Peking University. Sa kasamaang palad, nakakuha lamang siya ng hindi gaanong kataasang marka, na naging dahilan upang makapasok siya sa universidad na nasa ika-12 ranggo sa mga universidad. Ito ay sa Sichuan University, universidad na malayo sa pangarap ni Su. Sa kabila nito, si Zhu ay tinuring pa rin na may mataas na marka na nakuha sa kanilang paaralan. Noong 2012, mga 2 buwan pa lamang ang nakakalipas nang magsimulang pumasok sa paaralan si Zhu, nang dahil sa kanyang pagbagsak sa psychological evaluation, hindi niya nakuha ang kursong nais niya. Kaya't pinili na lamang niya mag-drop out at bumalik sa Chongqing upang mag-aral muli na may parehong layunin na makapasok sa isang nangungunang universidad. Ngunit sa sumunod na taon, ang mga resulta na nais niyang maabot ay hindi nangyari ayon sa kanyang mga plano. Sa pagkakataong ito, natanggap si Zhu sa Xi'an Jiaotong University, isang universidad na nasa ika-10 na pwesto sa bansa para sa pinagsamang bachelor's at master's program. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang ika-3 taon sa universidad, hinarap ni Zhu ang mga hamon ng paghihirap sa pag-aaral, kasabay ng labis na pagkahumaling sa paglalaro ng mga online game. Kaya hindi pa man nakakagraduate noong 2016, tumigil na siya ng pag-aaral at naghanap na siya ng trabaho. Sa pagkakataon na yon, nagtrabaho siya sa isang software company, kung saan kumikita lamang siya ng buwanang sweldo na 8,000 Chinese yuan RMB na katumbas ng humigit kumulang $1,200. Ang halagang ito ay pinapasahod sa isang fresh graduate na kagaya niya. Makalipas lamang ilang buwan, hindi niya nagustuhan ang pamamalakad dito, dahilan upang umalis siya sa kasalukuyan niyang trabaho. Sa kanyang paghahanap ng trabaho, ang lahat ay hindi naging madali. Kaya sunod-sunod ang kanyang pagkabigo na matupad ang kanyang pangarap. Dahilan upang magpasya siyang kumuha ng pagsusulit sa isang civil service sa isang suburban country malapit sa kanyang bayan habang naghahanap ng trabaho. Noong January 2016, bago pa man siya makagraduate ng college, ang Chongqing High School, ang dating paaralan ni Zhu, ay nagkaroon ng class reunion party. Ang reunion na ito ay dinaluhan ni Zhu at ng kanyang kaibigan na si Si Zhao. Si Shi ay hindi lamang simpleng kaklase ni Zhu. Siya rin ay kaibigan at ka-roommate ng binata.
Pagkatapos ng high school, nakapasok siya sa ika-39 na ranggo. Ito ay sa Xi'an University of Electronic Science and Technology. Nang maglaon sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, nakapasok siya sa University of Chinese Academy of Sciences. Bago pa man makapagtapos ng pag-aaral si C, dumanas muna ito ng paghihirap. Sapagkat hindi lamang pang pinansyal siya nahirapan habang nag-aaral, kundi pati na rin ang kanyang mental at emosyonal na aspeto. Ito ay nang nakipaglaban sa isang malubhang sakit ang kanyang ama. Para matustusan ng pag-aaral, naging working student siya. Sa paglipas ng panahon, sa kabutihang palad, gumaling din ang kanyang ama at nagsimulang magtrabaho bilang isang driver ng truck. Kaya tulad ng aking nabanggit, nahirapan man si C sa kanyang buhay, papalapit naman na ang kanyang inaasam na pagtatapos. At noon ngang nagkaroon ng high school reunion, ang magkaibigan ay muling nagkita at ng halos lahat ng kanilang mga kaklase. Nung araw na yon, silang lahat ay masayang nagsasayawan, nagkukwentuhan at naglalaro ng mga hinandang palaro. Kung saan sa larong ito, ipinahiya at ininsulto umano ni si Zhu. Ito ay ayon sa pakiramdam ni Zhu. Ngunit batay naman sa mga kaklase nilang dalawa, wala naman daw silang nakitang kakaiba sa laro. Ni hindi man lang umano nagpakita o nagparamdam si C ng anumang masamang bagay kay Zhu. Gayunpaman, para kay Zhu, ang araw na yon ay isang nakakahiyang mga sandali. Na kung saan, matapos ang reunion, ikinuwento pa ni Zhu sa kanyang ina ang nangyari at ang pakiramdam niya noong mga oras na yon. Hanggang lumipas ang 2 taon, matapos ang reunion, dinamdam talaga ni Zhu ang sa tingin niya ay pagpapahiya at pangiinsulto umano sa kanya ni Z. Kaya nagtanim siya ng sama ng loob ng ganoon katagal na panahon. Nadagdagan pa ang sama ng kanyang loob nang matanggap niya ang balita noong May 2018 na hindi siya nakapasa sa pagsusulit na kinuha niya sa civil service. Sa mga oras ng kanyang pagkabigo sa bawat araw at taong lumipas, muli niyang naisip ang mga panahong nasa high school pa siya. Naisip niya ang pagkakaroon ng mga matataas na marka at ang pangunguna niya sa klase. Kaya lalong lumalim ang mga emosyon na kanyang nararamdaman. At dito na nga niya naisipan ang isang nakakalungkot na bagay. Ito ay ang sisihin at patayin ng isang taong sa tingin niya ay may gawa ng lahat ng kanyang paghihirap. Kaya noong June 12, 2018, isang buwan lamang matapos malaman ang resulta ng pagsusulit, si Zhu ay bumiyahe ng tren mula Chongqing papuntang Beijing, mga 10 oras ang tagal ng biyahe. Kung saan kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho si C. Nang makarating sa Beijing, sa loob ng 2 araw mahigit, siya ay nanatili sa isang budget hotel malapit sa campus ni C. Habang nananatili sa Beijing, bumisita si Zhu sa Beijing National Museum, sa zoo at sa iba pang lugar. Pagkatapos ng lahat ng yon, umuwi na siya sa kanyang hotel at tinanggap ang kutsilyong binili niya online. Matapos matanggap ang kutsilyo, hindi niya rin kinaligtaan na tawagan ng taong dahilan kung bakit siya pumunta sa Beijing. Ito ay si Shi, ang taong sa tingin niya ay sumira ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw mula nang makarating ng Beijing, noong 6 p.m., nagkita sina Su at Chi sa isang restaurant ng Haidan District. Nang magkita, pumasok sila sa loob ng restaurant, umorder ng pagkain, umupo sa lamesa na kanilang napili at saka kumuha ng mga larawan. Ang mga larawang iyon ay pinasa nila sa kanilang group chat at masayang naglagay ng happy emoji. Wala pang 10 minuto matapos maupo at maihain ng ilang pagkain, makikita sa CCTV ang biglaang pagtayo ni Zhu. Sa pagkakataon na ito, hindi ko may papakita ang video ng pagsalakay. Gayunpaman, aking isasalaysay ang mga pangyayari. Sa kuha ng CCTV, makikita si Zhu na nakaitim at nakatalikod sa kamera, habang si C naman ay nakaputi at kita ang kanyang mukha. Makikita ang biglaang pagtayo ni Zhu habang hawak sa kanang kamay ang isang binili niyang kutsilyo sa online. Pagkatapos, walang ano-ano sinaksak niya sa dibdib si C. Dahil sa pagkabigla, ang tanging nagawa na lamang ni C ay tumayo sa kanyang pagkakaupo, umatras ng ilang hakbang at hinawakan ng kanyang 2 kamay ang dibdib upang pigilan ang pagdurugo. Sa kanyang pag-atras, inundayan muli siya ni Zhu ng isa pang saksak sa leeg nito. Pagkatapos ay patalikod na humandusay sa sahig si C. Aalis na sana si Zhu, napansin niya na tila buhay pa si C.
Kaya bumalik siya at lumapit kay C upang muling saksakin ito ng paulit-ulit na umabot sa 7 beses. Nang masigurado na niyang wala ng pag-asa pang mabuhay si C, iniwan niya ang kutsilyo at umalis siya sa lugar na nakataas ang kanyang mga kamay, na tila nagpapahiwatig na nagtagumpay siya sa isang misyon. Matapos niyang gawin ang pagpatay, kusang pumunta si Zhu sa istasyon ng pulis upang isuko ang sarili at aminin ang kanyang ginawang kasalanan. Sa isang pagdinig sa korte noong May 24, 2019, sinabi ni Zhu ang dahilan kung bakit niya pinatay si C. Ayon sa kanya, noong 2016 sa kanilang school class reunion, habang naglalaro umano sila ng werewolf, nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo ang dalawa. May sinabi daw sa kanya si C na mga bagay na nagbigay insulto sa kanyang pagkatao, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Na kung saan ang masasakit na alaalang iyon ay patuloy na minumulto siya sa loob ng 2 taon. Ngunit tulad nga ng una kong sinabi, wala ni isang mga kaklase nila ang nakapansin o nakarinig ng mga insulto umano ni C sa kanya. At wala umanong naganap na hindi pagkakasunduan sa pagitan ng 2 lalaki. Sa patuloy na paglilitis, tinanong din si Zhu ng hukom kung bakit siya nagpalipas ng ilang araw sa Beijing bago gawin ang krimen. Ipinaliwanag ni Zhu na alam niyang mawawala na siya ng kalayaan pagkatapos niyang maisagawa ang kanyang planong pagpatay. Matapos ang 2 araw na pananatili sa lugar, noong June 14, 2018, nag-text na siya kay C upang sabihin na nasa Beijing siya. Na ayon sa kanya, nakahanap siya ng bagong trabaho sa lugar. Kaya bago magsimulang magtrabaho, nais niya munang mag-celebrate kasama ang dating ka-roommate at kaibigan. At dahil walang iniisip na kung anong bagay na masama si C, tinanggap niya ang paanyaya ng kaibigan. Pagkatapos nga nun, nangyari na ang malagim na pagpatay. Samantala, ang abogado naman ni Zhu na si Wang Shiyuan ay paulit-ulit na binibigyang diin na si Zhu ay may sakit sa pag-iisip. Dahilan upang gawin niya ang mga karumaldumal na pagpatay. Kaya humiling ang abogado na gawin ang isang psychiatric evaluation para sa kanyang kliyente. Gayunpaman, napatunayang walang kapansanan sa pag-iisip si Zhu sa panahon ng krimen at siya ay tinuturing na legal na responsable sa kanyang mga aksyon. Ang pagpapatunay dito ay ang pagbili niya ng kutsilyo online, ang pagbalik niya kay C para kumpirmahin na patay na ang biktima at ang muli niyang pagsaksak dito. Kaya nangangahulugang alam niya ang kanyang ginawang krimen. Bago basahan ng sentensya, sinabi ni Zhu sa loob ng korte na hindi siya hihingi ng tawad kahit kanino o magbabayad man lang ng danyos para sa pamilya ni C. Pagkatapos ng kanyang pahayag, tinanong din siya ng hukom kung may nais pa siyang sabihin. Tumugon naman si Zhu ng mangyaring hatulan niyo ako ng kamatayan at patayin ako agad. Makalipas ang 2 buwan, hinatulan ng korte ng kamatayan si Zhu para sa pinagplanuhang pagpatay. Noong January 2021, makalipas ang 1 taon at kalahati, natanggap na niya ang kanyang parusang kamatayan na ginawa sa Beijing. Habang binibitay si Zhu, tinanggihan ng mga opisyal ang kahilingan ng mga magulang ni Z na masaksihan ang pagbitay sa salarin. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Angela Jose at ang kanyang mga anak na sina Rach at Eman, Estrella Balang from Bagong Silang, North Caloocan, Teresita Calo from USA at Marisa Grafilo. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Zhu Kaishuan. Ako po si G. Maraming salamat.